Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento ng magkapatid na bagamat kapos sa buhay ay nagsusumikap naman para mairaos nila ang kanilang pagkain sa pang-araw-araw. Magsisimula ang kwento ko sa isang maliit na baryo kung saan nakatira magkapatid na Ada at Mayet. Si Ada ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Samantalang si Mayet naman ay nasa edad 18 na. Kapwa ulila sa magulang ang dalawa at nakatira lamang sa maliit na kubo. Tanging ang kanilang lolo at lola na lamang ang tumitingin-tingin sa magkapatid na may sarili ding bahay sa unahan lamang nila. Kahit kasi ulila na, ay ninais ng magkapatid na Mayet at Ada na tumira pa rin sa bahay na iniwan sa kanila ng kanilang mga magulang. At tinitingnan na lamang sila ng kanilang lolo at lola. At kung minsan ay hinahatira ng ulam kapag may sobra ang dalawang matanda. Ang ikinabubuhay naman na magkapatid ay pagtitinda ng sariwang gulay sa kanilang pwesto sa isang maliit na talipapa na kanila namang kinukuha sa kanilang maliit na taniman na iniwan din sa kanila ng yumaong mga magulang. Kaya kahit papano ay hindi sila nagugutom. Si Mayet ay masipag at madiskarte dahil nga sa maaga silang naulila ay siya na ang tumayong magulang sa bunso nitong kapatid na si Ada. Si Ada naman, bagamat hindi nakagis na ng magulang, ay hindi mo kakakitaan ng lungkot dahil madiskarte at pilya din itong bata at palaging masiyahin. Ada, bumili ka nga ng asin at saka ng tuyo, kinaaling ka rin. Pansawag natin dito sa lulutuin nating gulay. Sige po ate, akin na po ang pera. Eto, bilisan mo ha. Huwag mong uutangan yung pinapabili ko sa'yo. Opo ate, parang naman wala akong tiwala sa akin ah. Abay, pagdating sa pera wala talaga. Madugas ka minsan eh. Si ate naman, sakit kong itinamo kong kerubin. Ay naku, huwag mo na akong utuin. Sige na, magluluto pa ako ng ulam natin. Lumakad na si Ada papunta ng tindahan ni Aling Karing. At habang naglalakad ay nakasalubong naman ito ang kanyang lola Marta na may dalang ulam. Ada po, saan ka pupunta? Hello po lola, inutusan kasi ako ni ate Mayet na bumili ng asin at tuyo kay Aling Karing po at magluluto daw po siya ng ulam namin. Nako, wag na. Bumalik ka na lang. At eto, may dala akong ulam niyo. Tinolang isda. Mamaya magdadala din ng lolo si Munya ng bigas. At nakaani na ito sa palayan niya. Sige po lola. Kaya bumalik na lamang nga si Ada sa kanila kasama ng kanyang lola Marta. O Ada, bakit ang bilis mo? Nasaan na yung pinapabili ko sa'yo? Hindi na ako nakabili ate. Nakasalubong ko si lola eh. May dala na siyang ulam natin. Oo, apo. Eto, may dala akong tinola para hindi ka na magluto ng ulam niyo. Total, dalawa lang naman kayo ni Ada dito. Salamat po, Lola. Teka, Adeline, ang pera ko. Nasaan na yung binigay kong pambili ng asin at tuyo? Eto po ate oh. Eh bakit 5 piso na lang to? Di ba 10 binigay ko sa'yo? Siyempre, bayad mo na sa akin yun ate. Anong bayad? Hindi ka nga nakabili. Inakasalubong ko kasi si Loli. Ang sabi niya wag na lang daw bumili. Ay nako, hayaan mo na ang kapatid mo. Baka may bibili niyan sa tindahan. Ay naku Lola, kahit walang pera yan, umuutang yan sa tindahan ni Aling Karing minsan. Hayaan mo na nga lang, baka nagugutom naman. Eh ayos lang naman kung tinapay ang kinakain yan eh.
Puro chichirya naman kasing kinukuha dun sa tindahan. Hindi naman ate. Tinapay nga minsan kinukuha ko din kay Aling Karing. Pero minsan, wala na kasing tinapay eh. Tama na yan. Sige na, kumain na kayo habang mainit pa tong sabaw at uuwi na ako. Sige po, Lola. Maraming salamat po. Salamat po sa ulam, lola kong maganda. Ay nako, inuto pa ako. Siya, sige na. Mauna na ako. Umalis na nga ang kanilang Lola Marta at kumain na ang magkapatid. Ada, matapos kumain ikaw maghugas ng pinggan ha? Bakit ako ate? Ako na nga ang nagsaing kanina. Alangan namang ako pang maghugas niyan. Maglalaba pa ako, no? Saka wala ka namang gagawin na. Sige, ako ang maghuhugas, pero ikaw maglalaba. Sige na nga, ako na nga lang ang maghuhugas. Wala nang nagawa si Ada at hinugasan nga nito ang kanilang pinagkainan matapos silang kumain. Ate, tapos ka na pong hugasin ng mga pinggan. Alis mo na ako ha. Saan ka na naman pupunta? Si tindahan na naman ano? Hindi ate oh, kinalolosi mo na ako pupunta. O siya, sige na. Huwag kang magpapagabi ha. Apo ate. Umalis na nga ang batang si Ada at pumunta sa bahay ng kanyang lola at lola. Pero bago ito pumunta, ay dumaan muna ito sa tindahan ni Aling Karing para bumili ng chichirya. Magandang araw po Aling Karing. Pabili nga po ng chichirya. Magandang araw naman, Ada. Nako, hindi pwede eh. Sinabihan ako ng ate mayat mo na huwag kang papagbilhan ng chichirya. Hindi naman po alam ni ate na bibili ako ng chichirya. Ay nakong bata ka. Kahit na. Ito na lang tinapay kung gusto mo. Kakakain lang naman po namin. Busog pa po ako. Bahala ka. Basta hindi kita bibintahan ng chichirya. Ako lang po ba hindi niya binibintahan Aling Karing ng chichirya? Oo, at sinabihan nga ako ng ate mo. Wala nang nagawa pa si Ada, kundi ang maupo. At nakapamaywang pa ito sa tindahan ni Aling Karing dahil nga hindi ito makabili ng paborito niyang chichirya. Hanggang sa may isang batang kakilala nito ang bumili din sa tindahan, kaya tinawag niya muna ito. Duday, sandali, alik ka muna. Bakit Ada? Etong pera oh. Bumili ka ng dalawang chichirya kay Aling Karing, tig-isa tayo. Bakit hindi na lang ikaw ang bumili? Saka hindi naman ako kumakain ng chichirya ate eh. Di mabuti. Saka na lang lahat. Ayoko sa akong pagbili ng Aling Karing eh. Kaya ikaw na lang ang bumili para sa akin. Magkaibigan naman tayo, di ba? Sige na nga. Okay na. O Duday, magandang araw. Anong bibilhin mo? Kalahating kilong bigas po Aling Karing. Saka 2 pong chichirya. Ano? Hindi ka naman kumakain ng chichirya, Duday ah. Hindi po sa akin yan Aling Karing. Pinapabili lang po sa akin ni Ada. Tiningnan ni Aling Karing si Ada na nakangiti pa sa kanya. Nako, hindi pwede. Sinabihan ako ng ate niyan na hindi ko pagbilan ng chichirya. Teka Aling Karing, ang sabi niyo, ako lang ang hindi niyo pinagbibilhan. Si Dudoy naman po ang bibili sa inyo ah. Sinungaling niyo naman Aling Karing. Ay nako, sige na nga. Napakawais mo talagang bata ka. Eto, basta pag nagtanong ang ate mo, isusumbong kita. Sige po Aling Karing, salamat. Wala nang nagawa ang matanda, kundi pagbentahan ng makulit na si Ada ng chichirya at bigas naman kay Duday. Kaya matapos makabili ay lumakad na silang dalawa.
Paano, Ada? Aalis na ako, ha? Para makasaing na kami. Hindi pa ba kayo nakakapagtanghalian, Duday? Hindi pa, Ada. Kakauwi lang ni nanay galing sa paglalako. Kaya ngayon lang kami nakabili ng bigas. Sige, mauna na ako. Sige, Duday. Salamat. Habang naglalakad pa palayo ang kaibigan ay naaawa si Ada dito. Bagamat walang mga magulang, ay hindi naman ito nagugutom kahit kailan dahil masipag naman ang kanyang ate Mayet. Dagdag pa, na andyan pa ang kanyang lolo at lola na sumusuporta sa kanila. Hindi kagaya ni Duday, na ulilo na sa ama at meron pa itong dalawang nakababatang kapatid. At tanging nanay lang nila ang naghahanap buhay para makakain ng mga ito. Kaya naisip ni Ada na tulungan ito. Nagpunta ito sa bahay ng kanyang lolo at lola. Lola Simon? Lola Marta? Narito po ang cake niyong apo. Tawag ito ng tawag pero walang sumasagot. Kaya pumasok na lamang si Ada sa bakod ng kanyang mga abuelo. Dito ay panay tawag pa rin ito, pero wala pa rin sumasagot. Kaya umikot ito sa likod ng bahay at nagbaka sakali na andun ang kanyang lolo at lola. Pero wala pa rin ang mga ito doon. Asan na kaya sina lola at lola? Habang hinahanap nito ang kanyang mga abuelo, ay nakarinig ito ng mga huni na nagmumula sa silong ng bahay ng kanyang lolo at ng kanyang lola, kaya sinilip niya ito. Nakita ni Ada ang ilang mga hayop na hindi niya mawari kung ano dahil may kadiliman kasi ang silong. Kaya lumapit ito para tingnan at nang kanyang silipin ay nakita niya na mga kambing pala ang mga ito at may maliit pang anak. Ala? May mga kambing pala sina Lola Simon? Nagulat naman ito nang tawagan ito bigla ng kanyang lolo Simon at tinanong kung ano ginagawa niya, bakit ito nakasilip sa may silong nila. Lola Simon, may mga kambing pala kayo? Ang daya? Bakit hindi niyo ako binigyan? Ako na lang yung maliit yun, Lolo. Titay, mamanahin ka din naman yan pag namatay kayo, hindi po ba? Napasabi na lamang ang lolo Simon nito na pesting bata umano ito at buhay pa siya ay parang gusto na niya itong mawala. Saka ano ba umanong kambing ang sinasabi niya, wala naman itong alagang kambing. Anong wala? Ayun no? Wala? Bakit nawala? Bakit mga bato na lang yan? Sandali, papasukin ko nga sa silong, baka nagtatago. Nagwika naman ang kanyang lolo Simon na baka namamalikmata lamang ito. Wala naman itong kambing. Kaya wag na itong pumasok doon at sumunod na ito sa kanya sa loob ng bahay. At sakto namang dumating din ang kanyang lola Marta. O apo, andito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Namamasyal po sa inyo, Lola. Nagwika naman ang kanyang lolo Simon. Nanadatnan niya umano ito na may sinisilip sa silong nila at may kambing daw umano itong nakita. Anong kambing? Saan naman kami kukuha ng kambing, apo? Nako, kumain ka ba? Baka gutom lang yan. May nilagang saging dyan na hinoog. Hindi naman ako nagugutom, Lola eh. Saka nakita ka talaga, may anak pa nga. Nagkatingin na naman ang kanyang lolo at lola sa sinabi ni Ada at kapwa na lamang tumawa ang mga ito. Hay, nakong bata ka. Kung ano-ano nakikita mo. Hindi ka kasi naliligo. Kaya ayan. Grabe ka naman sa akin, Lola. Kakapaligo ko lang nung isang araw eh. Kita mo na. Nung isang araw ka pa pala naligo. Mabuti pa. Dalhan mo na lang ng nilagang saging ang ate Mayet mo. Para may merienda habang naglalaba yon. Sige po, Lola. Uuwi na lang din po ako. Siya nga pala, Lolo. Lola, may bigas po ba kayo dito? Aba ay oo. Kakadala ko nga lang sa inyo. Wala ka nga doon. Sabi ng ate Mayet mo, pupunta ka daw dito sa amin.
pero hindi naman kita nakita. Kaya sabi ko nga, baka doon ka na naman nakatambay sa tindahan ni Maring Karing at kumakain ng chichirya. Doon nga po ako galing, Lola. Nakita ko nga po si Duday doon na bumili ng bigas. Kaya nga po ako hihingi ng bigas sa inyo para bigyan sila. Nakakaawa naman po sila, Lolo. Lola, kulating kilo lang ang binili nila eh. Baka mamayang gabi, wala na silang maisaing. Muling nagkatinginan ang mag-asawang Maria at Simon at ngumiti. Kahit kasipilya, pasaway at wais ang apo nilang si Ada, ay mabait naman ito at maawain sa kapwa. Kaya sinabi ng kanyang lolo Simon na sige umano, sumama ito sa kanya sa kanilang kamalig. Sumunod naman si Ada sa kanyang lolo at kumuha ito ng bigas doon. Sapat lamang para kanyang mabuhat at nagwika na ito umano ang ibigay nito sa kanyang kaibigan. Oh, ang dami naman po niyan, Lolo. Salamat po. Ang bait niya po talaga. Nagwika ang kanyang lolo Simon na kaya ba niya umano itong dalahin dahil nasa 5 kilo umano ang bigat noon. Opo, Lolo. Kaya ko po yan. Gusto niyo? Dagdagan niyo pa po eh. Sinabi ng kanyang lolo na tama na umano, baka hindi na niya kayanin at may dadalhin pa itong saging na dadalhin niya sa kanyang ate Mayet. Sumunod naman ang kanyang lola Marta nang may bitbit din na ilang supot ng tuyo. O ito, para kahit pa paano, may ulam sila. Masarap tong tuyo na to, apo. Ang lola mo ang gumawa. Meron din akong dinala doon sa inyo para may ulam kayo ng ate mo. Oh? Sige po, Lola. Lagyan niyo na lang po dito sa lagayan. O ito na, apo. Itong saging sa ate mo. Kaya mo bang dalhin to? Opo, kaya ko po yan. Salamat po sa inyo mga lola at lola. Lumakad na si Ada, dala ang bigas, tuyo at saging, na kahit nabibigatan ay tuloy pa rin ito para maibigay sa kanyang kaibigan. Habang papalayo ito sa kanyang lolo at lola, ay nagwika ang kanyang lolo Simon, na mukhang nagmana talaga si Ada sa kanyang ina. Mukhang may kakayahan ang bata na makakita ng mga hindi pangkaraniwan. Ang sabihin mo, hindi ka kamo nag-iingat. Muntik nang makita ng apo mo yung mga alaga mo. Tumawa naman si Lolo Simon at nagwika na mamanahin naman umano ng mga apo niya ang kanyang mga alaga pag nawala na ito. Kaya ayos lang yon. At yun din kasi ang sabi ni Ada sa kanya nang makita nito ang mga alaga niya. Kaya kapwa natawa naman ang dalawang matanda sa makulit nilang apo. Pero biglang nagseryoso naman ang si Mayet na ang kanilang pinag-usapan. Dahil ayon kay Lolo Simon, ay may nanliligaw na umano dito at hindi niya yun gusto. Anong hindi mo gusto? Dalaga na ang apo mo. Alangan namang tumandang dalaga yan. Nagwika naman si Lolo Simon na hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. Dahil ang isang nanliligaw dito umano ay may lahing aswang, kaya ayaw niya doon. Aba, di gumawa ka ng paraan, Simon. Alangan namang pabayaan mo lang ang apo mo. Nagwika si Lolo Simon na hayaan na muna niya. Wala pa namang ginagawang masama. Samantala kay Ada naman, dala ang mga bigay ng kanyang lolo at lola, ay malapit na ito sa bahay nila Duday. Ang bigat pala nito. Mabuti na lang. Malapit na ako kay na Duday. Nang marating na ni Ada ang bahay ng kanyang kaibigan, ay tinawag niya ito. Nagbukas naman ng pinto at ang nanay ni Duday ang nagbukas nito, na sila Aling Daling. Magandang araw po, Aling Daling. Andyan po ba si Duday? Nasa likod bahay. Sandali, Ada, tatawagin ko. Tinawag nga ni Aling Daling ang anak na si Duday, kaya pumunta naman kaagad ito at nakita nga nito si Ada. O Ada, bakit? Duday may dala akong bigas, saka itong nilagang saging para sa inyo. Saka may tayo dyan,
na pwede niyong iulam. Ha? Para sa amin talaga yan? Oo. Sa inyo to, kaya kunin mo na. Ang bigat eh. Sige, akin na. Pasok ka muna, Ada. Pasensya ka na sa likod bahay kasi ako namin. Nagtatali ng mga kahoy pang gatong. Kinuha ni Duday at ibinigay sa kanyang nanay Daling ang bigas at tuyo at ang nilagang saging naman na ibinigay sa kanyang mga kapatid para makain ng mga ito. Kaya nagpasalamat naman sila kay Ada. Talaga bang para sa amin to, Ada? Baka naman nagkamali ka lang. Sa inyo po yun, Aling Daling. Pinabibigay po nila Lola at Lola. Kasi nag-ano naman si Lola ng palay niya eh. Saka ito po, may nilagang saging pa dito. Maraming salamat naman. Malaking tulong na ito sa amin. Sabihin mo kay ni Lola at Lola mo, maraming salamat ha. Sige po, Aling Daling. Di ka, Duday. Ano bang ginagawa mo? Halika, dun tayo sa likod ng bahay. Pumunta nga sina Ada at Duday sa likod bahay at nakita ni Ada na may mga nakatumpok na kahoy. Eto, Ada oh. Nangangahoy kami ng mga kapatid ko. Tapos sinatali namin at pinibenta para magkapera. Para may pambili ng bigas. Para kahit papaano, may pagkain kami. Ang sipag mo naman, Duday. Ang galing mo. Ganun talaga, Ada. Kailangan magsipag para may makain kami. Sige, titulungan ko kayo. Hindi ka ba hanapin sa inyo? Baka hanapin ka na ng ate mo. Hindi yun. Naglalabas si ate. Sige, ikaw ang bahala. Tinulungan nga ni Ada ang kanyang kaibigan, kaya hapon na makatapos sila. At dahil doon ay nagpaalam na din itong umuwi. Hapon na, uwi na ako, Duday ha. Sige, salamat ulit sa bigas itiyo, Ada ha, at sa nilagang saging. Walang anuman nun. Aling Daling, uwi na po ako. At umuwi na nga si Ada sa kanila na madungis pa at amoy pawis. Nandito na po ako, ate kong maganda. At saan ka naman nanggaling, Adeline? Kina Lolo at Lola, ate. Eh kung doon ka galing, nasaan ang pinapadala ni Lola ng nilagang saging? Ang sabi niya, ipapadala niya sa'yo eh. Ala, nakalimutan ko pala, ate. Ay nako, huwag mo na nga akong pinaglololo ko. Binigay mo na naman sa iba, no? Nakita kita, dumaan kina Aling Daling nang bumili ako ng sabon kanina. Eh alam mo naman pala, ate. Tapos tinatanong mo ba ako? Ay nakong bata ka talaga. Kung hindi lang talaga kita kapatid, naku. Eh, sorry na, ate. Babawi na lang ako sa'yo. Ako na lang magsasayang, ate. Saka magluluto ng ulam natin para hindi ka na po magalit. Sige na, ikaw na magsaing at ako na sa ulam. Baka mamaya, sunog na naman yan ha. Nagsaing na nga si Ada ng kanilang hapunan at nagprito na ng tuyo si Mayet. Pagkadilim ay naghapunan na ang dalawa at habang kumakain ay may kumatok sa kanilang pinto kaya pinagbuksan ito ni Mayet. At nakita niya na isa pala sa nanliligaw sa kanya na si Diego at may dala pa itong bulaklak. O Diego, pasensya na ha, kumakain pa kasi kami ni Ada eh. Bumalik ka na lang. Kuya Diego, ang hina mo naman umakit ng ligaw. Sana pagkain na lang ang dinala mo. Mabubusog pa kami ni ate. Kaya sa bulaklak na malalanta lang din naman yan. Tumahimik ka nga dyan, Adeline. Nagwika naman ang manliligaw nito na sige umano. Babalik na lamang ito sa susunod. Ikaw ang bahala, pero sa susunod, huwag ka nalang magdala ng kahit na ano ha. Lalo ng bulaklak, malalanta lang din naman talaga yan. Napakamot naman ng ulo si Diego at nagpaalam na umalis na. Kaya umupo na muli si Mayet para kumain.
Pero ilang sandali lang ay muling may kumatok. Ay naku, ang kulit naman nito. Ikaw na nga magbukas sa Ada. Huwag mong papapasukin ha. Binuksan ni Ada ang pinto at nakitang hindi ito si Diego, kundi isa pa sa manliligaw ng kanyang ate na si Naldo. O Kuya Naldo, naparito ka? Anong kailangan mo? Nagwika ito na kung andyan naman ang kanyang ate Mayet. Andito naman. Bakit? Sumagot ito na kung pwede daw ba itong pumasok. Aakyat lang ito ng ligaw sa kanyang ate. Hindi pwede. Kumakain kami. Bumalik ka na lang sa susunod. Binigyan ni Naldo si Ada ng pera na mabilis naman niyang tinanggap. Sige, pumasok ka. Pero sandali ka lang ha. 10 piso lang tong bigay mo. Kaya 10 minuto ka lang dapat dito. Pumasok nga si Naldo at nagmagandang gabi kay Mayet na tiningnan naman ni Mayet si Ada ng masama. Pero dahil andun ang binata ay wala na itong nagawa kundi kausapin ito. Magandang gabi Naldo, upo ka, kain tayo. Sumagot naman ang binata na sige na umano, salamat. Dahil busog pa ito, kakakain niya lang din sa kanila. Ganun ba? Ano kailangan mo? Nag-uusap naman tayo ah. Saka kumakain pa kasi kami ni Ada. Nakita mo naman, di ba? Magsalita ka na Kuya Naldo. Ang dami mo pang palikoy-likoy. Tsak, babastudan ka din naman ng ate ko. Tumahimik ka nga dyan, Adeline. Nagtanong naman si Naldo na kung wala daw ba talaga itong pag-asa sa kanya. Sinabi ko naman na hindi pa ako handa magnobyo. Madami pa akong obligasyon. Kita mo naman, may kapatid pa ako na binubuhay, hindi ba? Ngunit nagwika naman si Naldo. Natutulungan niya naman ito para may katuwang ito sa buhay. Bakit Kuya Naldo? May trabaho ka na ba? Hindi ba? Wala pa? Paano mo bubuhayin ng ate ko? Napakamot naman ang ulo si Naldo at nagwika na naghahanap nga ito ng trabaho ngayon. Pero handa naman ito maghintay. Yan naman pala Kuya Naldo. Iti mag-antay ka hanggang sa mamatay ka. Adeline, sinabi na huwag kang sasabat sa usapan eh. Pasensya ka na sa kapatid ko Naldo ha. Makulit talaga yan eh. Pero ang totoo, hindi pa talaga ako handa. Kaya baka maghintay ka lang sa wala. Magsasalita pa sana si Naldo. Pero sinabihan ito ni Ada na tapos na daw ang oras. Kaya maaari na itong umuwi. Wala namang nagawa si Naldo, kundi mapakamot na lamang ng ulo. At nagwika na basta umano, maghihintay ito. Umalis na din ito at isinarado na ni Ada ang pintuan at bumalik sa mesa. Ikaw talaga Ada? Bakit mo naman pinapasok? Nakiusap ate. Nakiusap ba talaga? O sinuhulan ka? Sige na, hugasan mo na itong mga pinggan. Hinugasan nga ni Ada ang kanilang mga pinggan. Pero hindi pa ito nakakatapos. Ay may kumatok na naman sa kanilang pinto. Kaya tinanong ni Mayet kung sino naman ito. Nagwika naman ng kumakatok na ang lolo Simon nila ito. Kaya binuksan na ito ni Mayet. Mano po Lolo Simon? Napasugod ho kayo. May problema po ba? Nagwika naman ang kanilang Lolo Simon na wala naman umano at tinitingnan lamang sila nito kung ayos lamang sila. Ayos lang po kami dito Lolo. Lolo Simon? Mano po? Ano po yung dala nyo? Nagwika naman si Lolo Simon na saging umano para may mailaga sila at makain kapag nagkakape. Upo po muna kayo, Lo. Pagtitimpla ko lang po kayo ng kape. Ipinagtimpla nga ng kape ni Mayet ang kanyang Lolo Simon
at naupo nga ito sa mesa. Alam niyo po ba, Lo? Na may dumalaw dito kanina kay ate para umakyat ng ligaw. Pero binastad yata lahat ni ate Maiti. Nagwika naman ang kanyang lolo Simon na bakit naman umano. Baka tumandang dalaga yung ate mayat niya. Ayos lang yung lolo. Masama naman ang ugali niyang si ate. Huy, ano masama ang ugali? Ikaw kanina ka pa ha? Matulog ka na nga dun? Ang aga pa nga ate. Magtitimpla nga din ako ng kape. Anong kape? Hindi ka na naman yan makakatulog. Habang nag-uusap sila, bigla sila nakarinig ng huni ng isang tiktik. At nagwika ang kanilang lolo Simon na mukhang may isa pang gustong umakyat ng ligaw umano. Lolo naman, alangan naman pati aswang maniligaw pa sa akin. Nagwika ang lolo Simon nito na malay umano nito. Isa sa maniligaw niya ay aswang, kaya mag-iingat ito. Kaya nga po ayaw ko pa magkanobyo eh. Hindi pa rin tumigil ang tiktik sa kakahuni at tila paikot ito sa bahay ng magkapatid. Kaya nagwika ang kanyang lolo Simon na mukhang malakas ang loob ng isang ito at ayaw tumigil. Hintay lamang umano ito. Pag naubos ang kape niya ay humanda ito sa kanya. Ano po ang gagawin ni Lolo Simon? Kakalabanan niyo po ba ang aswang? Nagwika ang kanyang lolo Simon na oo umano kung hindi pa din ito aalis. Paano po pag napatay kayo ng aswang? Dapat ipamana niyo po muna sa amin ni ate ang mga ari-arian niyo. Adeline, buhay pa ang lolo? Ginaganyan mo na? Tumawa naman ang lolo Simon nila at sinabing ayos lamang umano. At kung aswang lang din naman ang kalaban niya, ay hindi naman ito kayang patayin. Matapos ngang maubos ang kape nito, ay lumabas ito ng bahay at nag-ikot sa bahay ng kanyang mga apo. Pero hindi pa man ito nakakabuo ng ikot, ay narinig na nila ng pagaspas ng isang malaking ibon na lumipad papalayo. Kaya dito ay bumalik ng bahay ang kanilang lolo Simon at nagmumumura na nagwika na ang lakas ng loob dumalaw ay duwag naman pala. Sinabihan niya sina Mayat at Ada na huwag magpapapasok ng kahit sino sa kanilang bahay at mag-iingat ang mga ito. Lolo, paano po pag bumalik yung aswang? Tapos kami lang po dito ni ate? Nagwika naman ang kanilang lolo Simon na hindi naman makakapasok ang aswang sa loob ng kanilang bahay at naglagay ito ng mga pangontra. Maliban na lang kung papapasukin nila ito mismo. Saka baliktarin nila ang walis at ilagay sa pinto. At sa ganoong paraan, kahit yayain pa nila itong pumasok, ay hindi talaga ito makakapasok. Ganun pala po yung lolo? Masubukan nga. Labas nga muna po kayo din, lolo. Tapos babaliktarin ko lang yung walis. Saka kayo pumasok ulit. Muli na namang napamura ang kanilang lolo Simon at nagwika na ano umano akala nito, aswang ang kanyang lolo. Susubukan ko lang naman po eh. Napakamot na lamang ng ulo ang matanda sa kakulitan ng kanyang apong si Ada. Sige po lolo Simon, kaya ko naman po kung sakali man na pumasok dito yon, hindi ako natatakot sa kanila. Nagwika naman ang kanilang lolo Simon na mabuti naman umano. Kaya sige na, uuwi na ito. Isarado na nila ang pinto at bintana ng maigi. Yun nga ang ginawa ng magkapatid at pagkatapos magpaalam ng kanilang lolo Simon ay natulog na din sila. Kinabukasan ay maagang nagising ang magkapatid para mag-almusal at pagkatapos ay pumunta na sila sa kanilang pwesto para magtinda ng gulay. Kadalasan ay si Mayat lamang ang lumalakad para magtinda at naiiwan si Ada sa kanila. Pero nagulat ito nang magpumilit na sumama si Ada sa kanya. Aba, ano nakain mo Adeline at sumama ka sa akin? Wala naman ate.
Nakita ko sa sila Duday, nagtutulungan sila magkakapatid para may pambil sila ng bigas. Kaya naisip ko, natulungan din kita para may pera tayo. Aba, mukhang ayos Sana, araw-araw ganito, no? Bili na po kayo ng gulay. Siriwa po. Bili na po kayo ng gulay na pampahaba ng buhay. At dahil sa madaldal si Ada at magaling itong kumausap ng mga tao, ay madami ang bumili sa kanila. Ale, bili na po kayo nitong gulay. Pampahaba po ng buhay nyo kasi matanda na po kayo eh. Eh anong ibig mong sabihin? Na malapit na akong mamatay? Ganun ba? Ikaw po ang nagsabi ng lola, pero wag na po kayo magalit. Kaya nga po binibentahan kayo ng gulay para po masustansya palagi yung nakakain nyo. Siya, sige na, bibili na ako. Bigyan mo ako ng sitaw, okra at talong. Sige po. Ate, sitaw, okra at talong daw kayo aling maganda. Kanina, matanda. Ngayon naman maganda na. Ang galing mo ding bata ka. Bueno, eto ang bayad ko. Sa'yo na lang yung sobra. Salamat po aling maganda. Madami pang bumili sa kanila, kaya malaki ang kinita ng magkapatid. Ang galing, Ada. Ang dami nating benta. Siyempre. Ako po. Ang kit-kit ko ate, no? Kaya madaming pumipili. Kaya nga eh. Paano? Uwi na tayo? Sandali ate. Asan na yung sweldo ko? Anong sweldo? Sabi mo tutulong ka. Tapos hihingi ka pala ng sweldo mo? Ang daya naman. Siyempre naman ate. May sweldo dapat ako. Napaubos ko nga ang paninda mo eh. O yan, madugos ka talagang bata ka. 5 piso? Ate naman, wala ka nang mabibili nito. Dagdagan mo. Sige na nga. Eto 20. Huwag mong ibibili ng chichirya yan lahat ha. Opo, ate kong maganda. Salamat. Oh, saan ka pupunta? Tulungan mo muna ako dito. Kaya mo na yun ate. Andun si Kuya Naldo oh. Sa kanya ka magpatulong. Paalam. Huy, sandali Adeline. Ay naku, ang bilis talagang tumakbo ng makulot na yun. Pero nakakatuwa. At madami kaming benta dahil sa kanya. Makapagligpit na nga. Nagligpit na nga si Mayet at mabilis naman siyang nilapitan ni Naldo para tulungan. Naku, wag na Naldo, kaya ko na to. Di ba ang sabi ko naman sa'yo, wala kang aasahan sa akin? Nagwika naman ng binata na hanggat hindi pa ito nakakakita na may nobyo na siya, ay hindi ito susuko sa kanya, kaya hayaan na niya itong tulungan siya. Wala na din namang nagawa si Mayet, kundi tanggapin ang tulong ni Naldo, at kahit papaano ay napapangiti naman ng dalaga dahil sa kabaitan ng binata. Pero lingid sa kaalaman nila, ay lihim na nakatingin sa kanila ang isa pa nitong manliligaw na si Diego. Balik naman kay Ada, ay pumunta ito sa bahay ng kanilang lolo at lola. Lolo? Lola? Andito na po ulit ang cake ng apo. Muli ay wala na namang tao sa bahay, kaya pumasok na lamang si Ada. At muli niyang narinig ang kakaibang huni ng isang hayop sa silong, at hindi niya mawari kung ano yon dahil pinaghalong kambing at pusa ang tinig nito. Kaya naman muli niyang sinilip at nakita nga muli nito ang isang parang kambing na bata pa at mag-isa lang itong nakakulong sa silong. Sabi ko na nga ba eh, at may kambing si na lolo at lola. Pero bakit kaya tinatago ito ni Lolo Simon at Lola Martes sa akin? Teka, alam ko na, uhulihin ko na lang si Lolo Simon
habang pinapakain niya yung mga kambing niya para hindi na niya maitanggi at bigyan niya ako. Pumasok ng bahay si Ada at naupo habang inaantay ang kanyang lolo at lola. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating nga ang kanyang lola Marta galing sa tindahan. Kaya nagulat ito na makita si Ada. Hello po, Lola Marta? Ada, apo. Kanina ka pa ba dito? Kararating ko lang po. Bakit po kayo nagulat, Lola? Syempre sino ba namang hindi magugulat? May tao na pala sa bahay mo. May tinatago siguro kayo sa akin na Lola. Kaya nagugulat ka. Ano namang itatago namin sa'yo? Siya nga pala, bakit ka nandito? May kailangan ka na naman ba? Opo, Lola. Eto po, binigyan ako ni Ate Mayet ng 20 kasi tinulungan ko siya magtinda ng gulay sa pwesto niya. Itago niyo po ito, Lola, ha? Para maipon ko po. Kapag kasi sa akin, nabibili ko ng chichirya eh. Aba, himala. Magpapatago ka ng pera. Bakit hindi na lang sa Ate Mayet mo ipatago? Kasi Lola, nag-iipon nga ako para may pera ako sa kaarawan ni Ate Mayet. Ibibili ko po yun ng regalo para sa kanya. Ano? Nag-iipon ka para may pambiling regalo sa kaarawan ng ate mo? Opo, Lola. Kaya huwag niyo pong sabihin sa kanya, ha? Kasi ilang magagawa kay Ate Mayet. Siya na kasi nag-aalaga sa akin kahit napasaway ako. Pero hindi man lang ako nakatikim ng palo kay ate. Kaya mahal na mahal ko yun. Napaluha naman ang matanda sa sinabi ni Ada. Dahil sa kabila ng kakulitan nito, ay inaalala niya pa rin pala ang kanyang ate. Sige, apo. Tutulungan kita mag-ipon. May 1 buwan pa naman tayo bago ang karawan ng ate mo. Sige po, Lola. Salamat po. Mabuti pa. Samahan mo ako. Ihatid natin itong pagkain sa lola mo. Sinamahan nga ni Ada ang kanyang lola Marta. Pero paglabas nila ng bahay, ay muli na namang may narinig itong huni. Kaya napatigil ito at napatingin na naman sa silong. O bakit na po? May problema ba? Wala po, Lola. Siya nga pala, Lola. Ikaw na lang pumunta kay Lolo. Pupuntahan ko nga pala si Naduday sa kanila ngayon. Ay, ganoon ba? Sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka. Tumakbo na ng mabilis si Ada papalayo sa kanyang lola Marta. Pero lingid sa kaalaman ng matanda, ay pelhim itong sinundan ni Ada. Hanggang sa makarating na ito sa taniman ng kanyang lolo Simon at mula sa pinagtataguan. Ay nakita nga ni Ada ang ilang kambing ng kanyang lolo Simon. Pero hindi ito ordinaryong kambing dahil malalaki ito at halos hanggang bewang na ng kanyang lolo Simon ang taas nito at abot balikat naman ang ulo nito. At narinig niya nagwika ang kanyang lola Marta. Simon, bakit mo iniwan ang isang alaga mo sa silong? Nakita na naman ata ni Ada yon. Hindi ka nag-iingat. Tumawa naman si Lolo Simon at maging ang mga kambing ay ngumisi din kay Lola Marta. At nagwika si Lolo Simon na siya umano ang hindi nag-iingat dahil nasundan siya ng kanyang apo. Kaya dito itinawag ni Simon si Ada at sinabing wag na umano ito magtago at lumabas na. Kaya naman nagulat si Lola Marta nang lumabas si Ada sa pinagtataguan nitong punong kahoy. Ada, apo, bakit nandito ka? Ang sabi mo, pupunta ka sa kaibigan mo. Pasensya na po kayo, Lola. Sinundan ko po kasi kayo. Sinabi ko na nga ba, may tinitago kayo ni Lolo Simon sa akin eh. Ang sabi niyo, wala kayong kambing. Pero yan oh, malalaki pa nga. Nakikita mo ba ang mga kambing, apo? Opo, Lola. Kaya hindi na niya maitatago sa akin. Tumawa naman ang kanyang lolo Simon at pinalapit na to si Ada sa kanya. Sinabi sa asawa na wala sila magagawa. Mukhang namana nga ni Ada ang kakayahan ng kanyang ina
At isa pa, ay kusang nagpakita sa kanya ang mga zaylan, kaya ang ibig sabihin ay gusto siya ng mga ito. Pero Simon, sigurado ka ba? Ang bata pa ni Ada. Pinalapit na ni Lolo Simon si Ada sa kanya at pinaharap sa mga kambing. At sa unang beses na nakita ni Ada ang mga mukha ng mga ito, kaya napaatras siya bahagya na makita ang mapupula nilang mga mata. Nagwika ang kanyang Lolo Simon na wag itong matakot at mababait ang kanyang mga alaga. Sinabi ni Simon na ang nakikita niya ay hindi mga ordinaryong kambing. Dahil mga engkantong kambing ang mga ito na tinatawag na zaylan. Alaga ito ng mga engkanto na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang mga kalululuhan noon. Hanggang sa ito na ang nagmana nito at nagpastol sa mga ito. Kung nakikita umano ni Ada ay hindi nawawala ang bunga ng kanilang taniman, maging ang taniman ng kanyang ate, kahit na araw-araw pa nila itong kinukunan. Dahil ngayon sa mga kambing. Kaya pala madami palagi nakukuha si ate ng mga bunga. Teka lolo, alam ba ito ni ate Mayet? Nagwika naman ang kanyang lolo na hindi umano dahil kagaya nga ng sabi nito na mahiwaga ang mga kambing niya at hindi ito nakikita ng pangkaraniwang tao maliban na lamang sa taong pinili nila at sa taong gustong ipakilala sa kanila ng kanilang amo gaya na lamang ng kanyang Lola Marta. Ganyan pala? May engkantong kambing din pala? Nagwika naman ng kanyang lolo na hindi lamang kambing. Mayroon ding engkantong kalabaw na tinatawag na balaw, engkantong ibon na tinatawag na kinare, at madami pang iba. Sinabi ng kanyang Lolo Simon na malawak at mahiwaga ang mundo, kaya wag na ito magtaka sa mga kakaibang bagay na matutuklasan pa nito sa hinaharap. Matutuklasin ko sa hinaharap? Napangiti at nagwika ang kanyang Lolo Simon na oo umano dahil simula sa araw na yon ay tutulungan na niya ito magpastol ng kambing at ang nakita niyang batang kambing ay ibibigay na sa kanya upang alagaan niya ito. Talaga po lolo? Sige po, palalakihin ko yon. Ngunit binalaan ito ng kanyang Lolo Simon na wag itong ipagsabi kahit na kanino, na agad namang tumango si Ada. Samantala kay Mayet naman ay inihatid nga ito ni Naldo sa kanilang bahay. Salamat Naldo ah. Halika, pasok ka para makapagkape ka muna. Napangiti naman ang binata pero nang akma na itong papasok, napahinto ito at sinabing sa susunod na lamang ito at may gagawin pa pala ito. Dali-dali nang nagpaalam ang binata. Nagtaka naman si Mayet kung bakit bigla na lamang ito nagpaalam na umalis. Pero hindi na ito pinansin ng dalaga at nagluto na ng kanilang tanghalian. Samantala kay Ada naman, ay ibinigay na nga ng kanyang Lolo Simon ang maliit na zaylan dito at nagwika na alagaan niya umano ito at nagbibigay ito ng swerte at proteksyon sa kanila. Opo Lolo Simon, ako na pong bahala. Pahingi po ng panali. Tumawa naman ang kanyang Lolo Simon at nagwika na hindi na niya kailangan ng itali at sasama naman ito sa kanya ng kusa. Dito nga ay nakita ni Ada na sumusunod nga sa kanya ang kambing, kaya nagpaalam nito sa kanyang lolo at lola. Sa kanyang paglalakad pa uwi kasama ng bagong alaga, ay nakasalubong na si Duday kaya tinawag niya ito. Duday? Kamusta? Saan ka galing? Magandang araw, Ada. Nagbenta ako ng mga kain na panggatong. Siya nga pala, sa iba yung kambing. Bakit walang tali? Bigay ba yan ng Lolo Simon mo? Oh? Nakakita mo ang kambing ko, Duday? Oo naman, Ada. Saka ang lolo mo, nakakita ko. Ang lalaki pa nga eh.
Naku, Duday. Huwag mo ipagsabi ha. Ang sabi kasi ni Lolo, engkantong kambing daw ito. Nagbibigay ng swerte at hindi nakikita ng ibang tao. Talaga? Nagbibigay ng swerte? Sana magkaroon din kami niyan para hindi na kami maghirap at swertein kami sa buhay. Nakakapagod na kasi. Oo nga pala, no? Bakit kaya hindi ko kausapin yun? Na ano, Ada? Naibigay na lang sa'yo ang kambing ko. Para swertein kayo. Duday, oh. Sa'yo na. Binuhat ni Ada ang kambing at ibinigay kay Duday. Talaga ba, Ada? Saka na lang to? Oo. Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Pero baka pagalitan ka ng lola mo, Ada, at ibinigay mo to sa akin. Hindi yun. Madami naman yung kambing eh. Ihingi na lamang ulit ako sa kanya. Salamat, Ada, oh. Ang bait mo talaga. At ibinigay na nga ni Ada sa kaibigan ng kambing at umuwi na ito sa kanilang bahay. Ate Mayet, hindi tinakit mong kapatid. Ngunit walang sumasagot sa kanya, kaya akala niya wala pa ang kanyang ate Mayet. Pero pagpunta ni Ada sa kanilang kusina, ay nakita na niyang kanyang ate Mayet na nakahiga sa sahig at walang malay, kaya mabilis na itong pinuntahan. Ate Mayet? Ate? Gising? Ate, anong nangyari sa'yo? Mangyak-ngyak si Ada na tumakbo para humingi ng tulong sa kanilang lolo at lola, na mabilis namang iniwan ang ginagawa at tumakbo papunta sa bahay ng magkapatid. Nakita nga ni na Lolo Simon at Lola Marta na nakahandusay sa saigang kanilang apo, kaya mabilis itong binuhat ni Lolo Simon at inihiga sa higaan. Tiningnan ito ni Lola Marta at nalaman na inaapoy ito ng lagnat. Lola Marta, ano po ang nangyari sa ate ko po? Diyos ko, Simon, sino kaya ang may gawa nito sa apo natin? Nagwika naman si Lolo Simon na kung sino man ang gumawa nun sa apo niya ay magbabayad sa kanya. Bakit po, Lola? Ano po ang nangyari kay ate? Binarang ang ate mo, apo. Tingnan mo. Nakita nga ni Ada na may mga mapupulang pantal na lumabas sa katawan ng kanyang ate Mayet. Ano po? Binarang? Wala naman pong kaaway si ate ha. Mabait nga po ang ate ko. Bakit nila binarang? Ang sama nila. Huwag ka mag-alala, apo. Pagagalingin natin ang ate mo at pagbabayarin na may gawa nito sa kanya. Lola Marta, ano po ang gagawin niyo? Nangako na ako, apo, na hindi ko nababalikan ang gawaing ito. Na siyang naging minsan ng pagkawala ng nanay at tatay niyo. Kaya patawarin mo ako, apo. Bakit, Lola? Ano po ba ang nangyari kina tatay at nanay? Bakit niyo po sinisisi ang sarili niyo? Isa akong mambabarang, apo. Mataas na uri ng mambabaraang at madami akong nabaraang. Pero nung mapangasawa ko ang lola mo, ay tinigil ko na ang pambabaraang. Lalo na nang isilang ko ang nanay mo. Ang akala ko noon ay tahimik na ang buhay namin. Pero binalikan ako ng mga naagrabyado ko noon at ang nanay at tatay mo ang ginantihan nila. Mabuti na lamang nagawa kayo naming mailigtas ng lola mo. Kung ganun po, ay hindi po totoo yung sinabi, no? Na namatay si nanay at tatay sa aksidente. Oo, apo. Dahil pinatay sila ng nakakaaway ko dating aswang. Ngunit nagawa din namin mapatay ng lolo mo at sinumpa na hindi na ako babalik sa pagiging mambabarang dahil mahirap kalaban ng karma, apo. Pero mukhang hinihingi ng pagkakataon na kailangan ko muling gawin ito. Hindi ko na iligtas ang nanay niyo at hindi na ako papayag
na hindi ko maaligtas ang ate mo. Nagwika naman si Lolo Simon na wag na niya itong gawin at siya na ang bahalang maghanap sa gumawa nito sa apo nila. At anong gagawin ko, Simon? Maghihintay at tingnan na nahihirapan ng apo ko. Gayon may magagawa naman ako. Hindi na pwede, Simon. Humanda sa akin na may gawa nito kay Mayet. Makikita niya ang bagsik ng isang mambabarang. Kinilabutan bigla si Ada sa sinabi ng kanyang lola dahil unang beses niya itong nakita na nanggagalaiti sa galit. At ganoon din ang kanyang lolo Simon. At sinimulan na nga ni Lola Marta ang kanyang ritual para pagalingin ang kanyang apo at nagbabanggit ito ng mga orasyon na hindi maintindihan ni Ada. Ada po, lumayo ka muna dito. Iwan mo muna kami ng ate mo. Opo, Lola. Lumayo nga si Ada at pinuntahan ng kanyang lolo Simon sa labas ng bahay na nakaupo sa upuang kawayan na tumabi ito dito. Kaya inakben ito ng kanyang lolo Simon at nagwika na wag na ito mag-alala dahil magiging maayos ang kanyang ate Mayet. Sana nga po, Lolo. Ayoko pong may mangyari kay ate. Mahal na mahal ko po si ate, Lolo Simon. Napatayo naman sila bigla nang may kumalabog sa taas ng bubungan nila, kaya mabilis na pinapasok ni Lolo Simon si Ada sa loob ng bahay. May biglang lumundag sa harapan ng matanda na isang mabalahibong nilalang na namumula ang mga mata. Mahaba ang nguso na kagaya ng sa aso. Nakita ito ni Ada mula sa pagsilip sa siwang ng dingding at narinig niyang nagwika ang kanyang Lolo Simon na walang hiwaya umano ito at naghihintay lang pala ng pagkakataon. Nagwika naman ang nilalang na aswang sa garalgal na boses na oo umano. Matagal na niyang plano ang lahat, kaya hinintay lamang nito na maipasa nito sa kanyang apo ang kanyang mga alaga. Nang sa ganon, ay humina ito. At ngayon na nga ang oras na yon, habang abala pa ang asawa nito sa pinapakulam niyang apo nito. Galit na galit naman si Lolo Simon na sinugod ang aswang gamit ang kanyang itak at inambahan niya ito ng taga, pero mabilis lamang naiilaga ng aswang. At patawa-tawa pa nagwika na mahina na ito kaya dapat na itong magpahinga. Sinugod naman ito ng aswang at kinalmot. Nagawang tamahan ng matanda kaya napatumba ito na sapo ang dugo ang dibdib dahil sa matatalas ng kuko ng kalabang aswang. Napalabas naman ng bahay si Ada para tulungan ang kanyang lolo. Lolo Simon, lumayo ka sa lola ko. Pinulot ni Ada ang itak ng kanyang lolo Simon at itinutok sa nilalang. Sinabihan naman ito ng kanyang lolo Simon na pumasok na ito sa kanilang bahay. Hindi, Lolo. Hindi kita iiwan sa pangat na to. Sinabi pa ng kanyang lolo na wag na itong makulit at pumasok na ito ng bahay. Pero nagwika ang aswang na wala na itong oras dahil hindi na niya ito hahayaan. At patakbo na itong sinugod ng aswang na mabilis namang prenotektahan ng kanyang lolo Simon si Ada kaya nagawa siyang makalmot muli sa likod. Napaluhod na lamang ang kanyang lolo Simon at tinanong pa nito ang apo kung ayos lamang ba ito. Napapaluhan na lang si Ada sa kanyang lolo Simon na may dugo na sa bibig nito na lumabas. At sa mahinang boses ni Lolo Simon ay sinabihan niya si Ada na utusan nito ang mga kambing. Lolo? Lolo Simon? Muli pa sanang kakalmatin ng aswang si Lolo Simon nang may sumunggab sa kanyang dalawang babaeng naglalangis ang katawan. Isa ang bata pa at isang may katandaan na. At kahit na iba-iba ang anyo ng mga ito, ay nakilala niya ang mga ito na sina Aling Daling at Tuday. Ayos ka lang ba, Ada? Dali, dalhin mo si Lolo Simon sa loob ng bahay. Duday, bakit ganyan ang mukha mo? Saka si Aling Daling. Saka na ako magpapaliwanag, Ada. Madali ka. Tinulungan ni Duday ang kanyang nanay Daling na labanan ng aswang na gabunan.
Pero kahit dalawa na sila, ay hindi pa rin nila madaig ang kalaban dahil mas malakas ito sa kanila. Hinila naman ni Ada ang kanyang lolo Simon, pero pinigilan siya nito at sinabing wag na. Nagwika si Lolo Simon na utusan na lamang ni Ada ang mga alaga niyang kambing dahil ito na ang bago nilang amo. Nakita ni Ada na nasa paligid ng pala mga alaga nito na nagbabaga ang mga mata sa dilim. Kaya na makita niya ang sugatan na sila Aling Daling at Duday, ay intusan niya ang mga engkantong kambing na patay ng kalaban nilang aswang. Nakita nila kung paano pagtulungan ng mga kambing na suwagin ang aswang ng paulit-ulit. Mabibilis sa mga ito, kaya kahit na naiilagan ng aswang ang ilang pagsugod ng mga ito, ay nagagawa pa rin siyang matamaan. Hanggang sa mapatumba ito at dito ay pinagkakagat siya ng 5 kambing sa kanyang paa at kamay. Kaya wala na itong nagawa, kundi mapahayaw sa sakit at nagmamakaawa na wag siyang papatayin. Pero sige pa rin sa paglapa sa kanyang kamay at paa ang mga kambing ni Ada, kaya hindi na ito makakilos dahil dulog na ang mga paa at kamay. Sinaway naman ang mga ito ni Ada na hayaan na ito, kaya lumayo naman ang mga ito sa nakahandusay na aswang at hindi na makakilos. Ilang sandali naman ay lumabas ng bahay si Lola Marta at nakita ang dugo ang asawang si Simon, kaya lumapit ito sa kanya. Ayos lang apo natin. Simon, napatay ko ang bumarang sa kanya. 10 ng pamilya ng mga ito. Napangiti naman si Simon. Mabuti naman umano. Iiwanan niya sa kanyang pag-aalaga sa mga apo nila at mukhang mauuna na ito sa kanya. Tutal ay may bago ng amo ang mga alaga niya, kaya pwede na ito magpahinga. Lolo Simon, huwag po kayong mamamatay. Nagbibiro lang po ako. Ibabalik ko po sa inyo ang mga kambing. Huwag lang po kayong mamatay. Nagwika naman si Lolo Simon na alagaan umano ni Ada ang mga kambing at siya na ang bahala. Mahal na mahal niya ang mga ito. Napapikit na lamang nang nakangiti si Lolo Simon, kaya napaiyak na lamang si Lola Marta sa pagkawala ng asawa at ganoon din si Ada. Nakita naman nilang bumalik na sa anyong tawa ang aswang at ito ay si Naldo na matagal na palang may balak na masama pero hindi natutuloy dahil palagi nakabantay si Lolo Simon sa magkapatid. At ang nagpakulam naman kay Mayet ay si Diego dahil sa inakala nito na pinili ni Mayet si Naldo nang makita niya ito na hinahatid siya ng binata. Tinulungan naman ni Lola Marta ang mag-inang Daling at Duday at nagpasalamat sa tulong ng mga ito. Sila Duday ay pamilyang aswang, ngunit hindi naman nananakit ng mga tao. Kaya hinahayaan lamang sila ni Lolo Simon dahil alam nilang mababait ang mga ito. Kaya matapos ang mga nangyari, ay mas lalo pang naging malapit na magkaibigan sina Ada at Duday. At dahil sa swerteng ibinibigay ng kambing, ay umangat ang buhay nila Duday. At lihim pa rin na itinatago nila Lola Marta at Ada ang kanilang sikreto. Kaya nang mailibing ang kanilang Lolo Simon, ay si Ada nang nag-alaga sa mga kambing. Hanggang sa paglipas ng mga taon, nagdalaga na si Ada. At siya na ang takbuhan ng mga kababari nila na ginagambala ng mga nilalang ng dilim dahil isa na itong albularyang mambabarang. Minana niya din ang karunungan ng kanyang Lola Marta at kasama ng kanyang matalik na kaibigan na isa ding aswang na si Duday ay sabay nilang tinataboy ang mga namiminsalang mga alagad ng dilim sa kanilang lugar. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay magustuhan nyo. Maraming salamat at magandang araw po muli sa lahat.